So dad, trending ngayon si Nadine Lustre at mga ibang artista sa pag-i-endorse nila ng online casino. Todo panalo, big time ka rito. Maraming nag-react kay Nadine Lustre sa mga netizens kasi sinasabi nila, bakit siya nag-i-endorse ng online casino? Hindi ba marami siyang makihikayat dahil sa kanyang endorsement at syempre napakasikat niya. So, sobrang daming netizens or fans niya ang nadismaya sa naging desisyon niya na mag-promote nga ng sugal. Dahil alam naman natin kung paano sisira ang buhay ng mga simpleng tao dahil sa sugal na yan. So marami nagtatanong, magkano ba ang kinikita sa ganyang pag-i-endorse ng online casino? So nagsaliksik ako at nagtanong ako sa ibang mga TikToker at nakita ko rin yung mga ibang mga TikTokers at mga ibang online influencer na nagpo-post tungkol sa mga kanilang mga videos and mga kinikita. Yung iba kinikita daw 100,000 per post eh hindi pa sila kasing sikat nila Nadine Lustre. Nag-offer sa akin na mag-promote na din ng sugal. Ang laki naman kasi talaga ng kita sa pagpo-promote nito. Parang mahina ang 100,000 sa isang video. Paano pa ang offer kay Nadine Lustre na merong milyong followers? Iba naman 80,000, iba 10,000 kung mga sobrang liit na influencer. Meron na talaga yung million kasi meron siya minimum hit. So syempre kung si Nadine Lustre sobrang laki ng fame niyan tsaka ng mga ibang artista, syempre ang mga estimates na sinasabi nila 10 million daw per post at kung full endorsement baka umabot na ng 20 or 30 million pa ang possible figures dyan. Although most of these figures hindi pa verified pero yun yung mga estimate ng mga tao na pwede nilang kinikita. Ngayon naman, sa mga ibang nagtatanong, sinasabi nila, posible ba manalo sa online casino or casinos in general? Sa yung mga na-witness na mga manlalaro, na mga kakilala mo na talagang mga nananalo at nagyayabang na nananalo sila, ano daw yung mga paraan nila para manalo? Meron talagang dalawang klaseng nananalo diyan kadalasan, no? Yung isa yung professional na tinatawag nating gambler, no? Na talagang magaling siya sa math, magaling siya sa statistics, binibilang niya kung ilan yung cards sa game at nakikita niya kung ano yung mga dapat na numero na tatayaan niya at meron siyang self-discipline, no? Talagang dinidisiplina yung taya niya, binibilang niya yung card, tinetsyempohan niya kung marami ng talo yung bankero o marami ng panalo, doon siya pumipwesto sa kanyang taya. Pero iilan lang yun sa mga kakilala ko, siguro 1 in 1,000 or 100,000 of people I know, no, na merong ganong abilidad. But even then, kahit na sila gano'n, no, pag nakikita sila ng mga casino, kadalasan pinagbabawalan na rin silang pumasok. No? So, una yon. Pangalawa naman, meron tayong mga tinatawag na yung mga talagang regular gambler lang na nananalo. No? Pero yung pagpanalo nila is napakaliit nung chances na yun, no? Yung percentage nun. No? So, kung halimbawa, 10 times sila pumunta sa isang casino, siguro mas swerte na kung manalo sila ng isang beses o 2 beses. Kadalasan, do 10 yun, 8 to 9 times talo sila. At ang masama kasi dito, pag siyempre natatalo sila, lalo sila nung nilalakihan nila yung taya nila, kaya lalo sila nalululong, no? Kasi may high and low yan eh. Pag nanalo ka, feeling high ka. Pag natalo ka, feeling you want na gusto mo bawiin yung natalo mo, kaya lalo kang lumulubog. So, yun ang mga nakikita natin sa mga kakilala natin. So, talking about statistics, no? Siyempre, halimbawa, mga tao na may statistical knowledge and skills, tingin nila kaya nila manalo kasi may mathematics sila. Sa mga ganun, over time, ano yung mga percentage na mga kaya na lang mapanalo dito? Well, depende, no? Kasi minsan may mga casino na nililimita rin yung kanilang pagtaya, no? So, kasi nga, lalo na kung kilala na sila, na alam nilang yun ang kanilang kabuhayan, no? Meron ilan-ilan na nakilala ko, at lalo na sa Amerika, meron din mga ganyan na professional gambler na napakagaling nila sa mathematics, napakagaling sa statistics. So, madalas na nanalo sila. Pero, again, as I would say, they're the exception to the rule rather than the general rule. Kadalasan talagang talo ka at pagkatapos yan, habang natatalo ka, gusto mo talagang tumaya pa na mas malaki. Kaya nga kadalasan, nalululong sila at lumulubog sila sa utang. So, most of the time, 95% of people would lose most of what they put there kesa sa mga naipapanalo nila, hindi ba, Dad? Tama, correct yun. No? Kaya nga, yun ang kadalasan. No? That's how casino makes money. No? Kasi yung tinatawag natin probability at statistics. No? So, pag kayong kalaban mo bankero, most likely 8 or 9 out of 10 talo ka sa bankero. Unless nga, yung bibilangan mo yung mga cards, binibilang mo yung statistics. Pero again, napakahirap din gawin nun. Napakailan lang nung mga kakilala ko na merong ganong klaseng talento. At yung iba naman, minsan may kasabot silang mga dealer or whatever. Pero pag nahuli kayo, sa kulungan ang pupuntahan nyo. Kasi nakita ko ngayon, nangyari dito sa Parañaque, may isang casino, nakasabwat nila yung card dealer. Pero after a few times na binalik-balikan nila yung card dealer na yun, eventually lahat sila pinaaresto. So, nasayang din ang future nila kahit nakaisa sila ng ilang beses, pero nabawi din. Pero anyway, ang lessons learned dito, di ba? Dapat, kung tataya ka sa casino, dapat magaling ka sa mathematics, sa statistics. Pero even that, iilan lang yung kaya talagang maging magaling sa statistics. At ang lesson dito is dapat magaling ang iyong skills and talent. Huwag kang tumaya sa tsamba lamang.
lamang kung talagang gusto mong tumaya. Pero at the end of the day, syempre, ang pagtaya, mas mataas pa rin ang chance na matalo ka kahit na magaling ka pa rin, hindi ba dad? Tama yun. Saka ako, sa akin ng mga nakikitang karanasan, no, yung mga taong nagsimulang magsugal, na kadalasan nagiging addict sila, nalululong sila dito. Kaya kung kaya mo, may disiplina ka, hanggat maaari, siguro iwasan mo na lang. So yun yung mga lessons to learn namin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Say, ang inyong coach ng bayan. Ako naman si Michael Sain, yung dad ng bayan.